Ngayon po ay magbibigay pansin na po tayo sa ating pong pag-aaral. Pero shoutout ko pa rin po muna si Pastor Renren Balbin, watching from La Union. Thank you for watching, Pastor Renren. Ganoon din po si Sister Seni Santosildes. Okay, good morning, Sister Lourdes Marcalicia. Salamat po. At bumabati rin po siya ng magandang umaga po sa atin. All right, so this time, dadako na po tayo sa ating mensahe. And the title of my message this morning, God deserves the best. God deserves the best. If you are agree, okay, that God really deserves the best, then type Amen. Yan po ang pag-aaralan po natin ngayon. But before that, let us go to the Lord in prayer. Humingi po tayo ng guidance sa Panginoon. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagbibigay ng mataas na parangal at paggalang sa iyong kabanal-banalang pangalan. Thank you po for this very beautiful morning, and thank you for the strength that you have given us sa buong araw po sa mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa. At ngayon pong sandaling ito, dakilang Diyos, nais po naming ilapit muli ang aming mga sarili. Kausapin mo po kami sa pamamagitan ng mensahe. Turuan mo po kami, paalalahanan mo po kami, sawayin mo po kami, palakasin mo po kami, palaguin mo po kami. Salamat po, dakilang Diyos, sa malayang pagkakataon na kami po'y nakapag-aaral ng iyong salita. Thank you even for your enabling grace. Thank you for always giving me strength, Heavenly Father. Thank you because I believe na ikaw po ang talagang mapagkakatiwalaan po namin sa aming pong buhay. May you continue to work in my life, in my mind, Heavenly Father, and please Lord, ikaw po ang mag-sustain sa iyo pong anak, sa iyo pong lingkod, Panginoon. Kailangan po kita at ang nais ko po sa akin pong makakaya, sa biyaya mo ay ang patuloy na makapagministeryo. Kaya abutin mo po kaming lahat. Salamat po sa mga nakasubaybay ngayong umagang ito. Ikaw po ang magpala sa lahat ng mga may kaarawan ng marami pang taon at mabungang taon, pinagpalang taon. Ganun po sa mga nagsa-celebrate ng kanilang anniversary. At ang nais ko po ilapit sa iyo ang patuloy na paggabay mo sa ministeryo po ng Believers Breakfast with Bea TV. Kasama na po ang mga nag-o-online na ang salita mo po ang ipinapangaral. Ikaw po, dakilang Diyos, ang sumama po sa amin para sa aming humigit kumulang 1 oras na aralan sa iyo pong banal na salita. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, our message this morning, God deserves the best. Wala pong Kristiyano na tatanggi po at hindi po sasang-ayon sa ating pong mensahe ngayon. Na ang Diyos po natin, talagang ang deserve po niya ay ang pinaka-mainam. Ang kukunin ko pong teksto ay ang naging sulat po ni Apostol Pablo sa aklat ng Colossians, chapter 3 and verse number 23. Colossians chapter 3 and verse number 23. And whatsoever you do. Ito po yung magandang ating pong bigyan ng diin, ng emphasis. And whatsoever you do, do it heartily. And whatsoever you do it heartily, as to the Lord and not unto men. Sa ating pong magiging pagtalakay ngayong umaga, ang pinaka-objective ng inyong lingkod is to remind everyone. Kasi for sure, tayo po ay nagsiserve. Tiyak ko po yan. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, or sa madaling salita, tayo po ay may mga ginagawa para sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang mensahe natin ay magpapaalala na hindi po basta makapaglingkod lang po tayo o may magawa lang po tayo sa Panginoon. What I want to emphasize this morning is the realization that in doing things for God, make sure na ito po ay the best. Why? Because our God deserves the best. Ito po ang taglay na puso ni Apostol Pablo sa kanyang naging pahayag. Ito po ang kanyang gustong sabihin sa mga mananampalataya. And I believe
it is also good na ang lahat po sa atin ay mapaalalahanan ng sulat na ito, ng talatang ito na isinulat ni Apostol Pablo. Kamusta po tayo sa ating buhay bilang Kristiyano? Mga kapatid, mga minamahal, don't just serve God. Okay? Give our best as we serve our God. Again, according to our text, and whatsoever you do, do it heartily, as unto the Lord and not unto men. Ito po ay napakaganda na mapagbulayan po natin, mapag-isipan po natin at sa mga aspeto po ng ating buhay, mga kapatid, ay ating pong suriin kung talagang nakukuha ba ng Panginoon mula sa atin ang pinakamainam or naibibigay po ba natin talaga sa Diyos ang pinakamainam. Mga kapatid, hindi po bagay sa Diyos ang mga labis lang sa atin. Yung mga leftovers natin, hindi po deserve ng Panginoon yan. Nagtuturo po ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation that our God is worthy sa ating pong panguna, okay? Na siya po ang maging una sa buhay natin. So, God is worthy of our first, okay? God is worthy of our finest, and God is worthy of our fullest. Diba? So, yun po ang Panginoon natin. He deserved our best first. Diba? So, yun po ang dapat sa Panginoon. Hindi po pwede po yung tayo po'y reserve sa ating buhay paglilingkod, tentative or half-hearted. Hindi po deserve ng Panginoon po yan. Okay? So, importante po na ang ating pong puso ay maging buo para sa Panginoon. Now, ilang aspeto ng buhay natin bilang mga Kristiyano ang tatalakayin po natin ngayon sa usapin ng ating pong mensahe na nais pong mabigyan ng emphasis ngayong umagang ito. Okay? So, considering that all of us, I believe, we are agree that God, our God, deserves the best. So, ito po ngayon ang ilang mga bagay na gusto kong i-share sa inyo po. Number 1, that our God deserves the best of our love. Kung ang pag-uusapan natin, pagmamahal, mga kapatid, ang deserve ng Panginoon ay ang ating pong the best sa usapin ng pagmamahal. Alam nyo naman po ang pangunahing utos, di po ba? The first and great commandment of all. Ano po yan? Naiibigin natin ng Diyos ng buong puso natin. Matthew chapter 22, verse number 37. Namamahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Lahat po, sa kabuuan po natin. Sa kabuuan po natin, dapat mahalin po natin ang ating Panginoon. Hindi po mamahalin siya na may hating puso, may kahati sa puso. Mga kapatid, dapat po ang pag-ibig natin sa Diyos ay buong buo, mga minamahal. Sapagkat inibig tayo ng Panginoon ng di kawasang pag-ibig. So, no question about yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin. At mga kapatid, naniniwala naman po ako na marami po ang posibleng nagmamahal sa Diyos. Lamang ang hindi natin magarantiyahan kung talagang siya ba'y minamahal natin sa pinakamainam na pagpapahayag ng ating pong pagmamahal. Mahirap pong sabihin mga kapatid na siya ay mahal natin nang meron pong marami siyang kaagaw sa buhay po natin. Mga kapatid, even in Mark chapter 12, verse number 30, yun din po ang sinabi na ang Diyos ay dapat mahalin po natin ng ating pong buong puso. Hindi dapat hating puso o hating pagmamahal. Hindi dapat divided love, but devoted love. Amen? Yung pagmamahal na talagang meron pong debosyon, mga kapatid. Dapat po hindi doon sa convenience po natin. Dapat nandoon yung malalim na commitment po natin sa usaping pagmamahal sa ating Panginoon. Kinakailangan po na ang Kristiyano marapat po na ang ating pag-ibig sa Diyos meron pong commitment. Hindi po ito depende sa mood, hindi po ito depende sa sitwasyon. Kinakailangan po sa usaping pag-ibig sa Diyos, ang pinaka-the best, hindi po hati ang ating puso,
kundi nandoon yung ating debosyon, nandoon ang ating malalim na commitment. At mga kapatid, kinakailangan po talaga mahalin natin siya ng una sa lahat at masasabi po nating lubos. Okay? Mahalin po natin siya una sa lahat at dapat ang pagmamahal ay lubos na pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na ang paalalang ito ay mabigyang pansin ng bawat mga taga-subaybay po natin. I do not know kung naaalala niyo pa po na gumawa po ako ng mensahe about the first and great commandment. And as I recall, mga kapatid, ginawan ko po ng acronym, yung salitang love. It means to say that you will love God above all. That is letter L, di po ba? It means that we will listen to Him. That we will listen to God. Because if you love me, you will keep my commandment. Yan ang sabi po ng salita ng Diyos. Obey, di ba? Love God above all, obey God above all, value God above all, and exalt God above all. Pagka mahal po natin ang Diyos sa pinakamainam na pagmamahal, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung L natin, love God above all. Yung O natin, obey God above all. Yung letter V natin, value God above all. At yung letter E natin, exalt God above all. Kapag meron po tayong higit na itinataas kaysa sa Diyos, hindi po yon ang deserve ng Panginoon. Kung meron po tayong pinavalue ng higit sa Diyos, hindi po yon bagay sa Diyos. Dahil kung meron pinakamahalaga sa atin, dapat ang Diyos po yan. Kung meron pong pinaka-importante, sa usapan ng pagbibigay natin ng halaga, Diyos ang dapat kauna-unahan sa ating pong pagmamahal. Sa pagsunod, dapat siya po ang una nating sinusunod. Higit kanino paman, mga kapatid. Yun po ang tunay na diwa, ang malalim na diwa na pagka sinabi nating mahal natin ang Panginoon. So, kaya yun po mismo sa word na love, love God above all, obey God above all, value God above all, and exalt God above all. So, yan po ang usapin, aral ng totoong pagmamahal sa Panginoon. At marapat lang na tayo po ay maging kasang-ayon ng katuruang ito, ng masasabi po nating aral na ito, okay? Ng mensaheng ito, na ang Diyos, ang deserve po niya, the best of our love. Kaya nga, pansinin niyo po mga kapatid, kapag ang bagay ginagawa natin out of love, talagang ang lakas ng impact po niyan. Opo, walang panghihinayang sa mga bagay-bagay. Bakit? Sapagkat ang gusto mo, maibigay kung ano ang the best. Ngayon, sa panimula po natin, tinanong ko po kayo, do you really believe that our God deserves the best? Okay? And of course, ang answer po natin, Amen. And now, I am telling you, mula po sa itinuturo ng banal na kasulatan, sa usapang deserve ng Diyos, ang ating pinakamainam, ang unang tinalakay po natin, ang unang puntos po natin, God deserves the best of our love. Second, God deserves the best of our life. God deserves the best of our life. Ang ibig sabihin po mga kapatid, kung ang pag-uusapan buhay natin, dapat yung pinakamainam. Ang sabi nga po nung paborito po nating talata, particularly ang mga taga-Living Water Baptist Churches po, sa opening po natin, lagi po nating ikino-quote ang Romans chapter 12 and verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi lang po ito nagtuturo na dapat i-offer o i-present mo sa Diyos ang iyong talent, ang iyong time, ang iyong treasure. For me, ang dapat i-offer natin sa Diyos, the best of our life. It means to say that we need to present to God and to offer to God our totality. Not just our time, not just our talent, not just our treasure, but our totality. Ang kalubusan po natin, mga kapatid.
the best ng Panginoon sa buhay mo, kung merong una na deserving sa paggamit mo ng kalakasan mo, Diyos po yan. Hindi po pwedeng ang lakas-lakas mong mag-basketball, pagdating sa Diyos, matamlay ka. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi ka maasahan. Pinapasa-pasa mo. Pagka po naglalaro, ayaw mong magpasa. Kapag ka naglalaro, pagod ka na. Minsan nasaktan ka na. Ayaw pa nating tumigil. Why? Gusto natin, ibigay natin yung pinaka-the best natin sa ating paglalaro. Mga kapatid, mga minamahal, yan po'y mas applicable sapagkat deserve ng ating Panginoon na ibigay natin ang pinaka-the best sa buhay natin. Kung ikaw ay may galing, ang Diyos ang mas dapat mabigyang pansin, mapagministeryohan ang galing mo. Kumbaga, everything in your life, bawat bagay sa buhay ko po, sa buhay ninyo, sa buhay ng bawat isa sa atin, ang buhay na yan, ang dapat dyan ibigay natin sa Diyos ang pinakamainam sa atin. Huwag po yung mga leftovers. Yung bang magsaserve ako sa Panginoon pag may time. A-attend ako pag may time. Pagka kaya ko pa. Kapag ka may natira pang panahon. Kapag ka po wala na akong gagawin. Mga kapatid, hindi po yun ang the best, deserve ng ating pong Panginoon. So, importante po that we need to give to God the best sa ating pong buhay. Number one, God deserves the best of our love. God deserves the best of our life. And then thirdly, God deserves the best of our labor. Yes, I remember, di ba? Sabi po nung Ecclesiastes, chapter 9, I believe, verse number 10, pwede nyo pong i-check siguro po yan, pero na-recall ko lang po, di ba ang sabi, whatsoever thy hand findeth to do, to it with thy might. Dapat daw po, kapag ka meron pong gagawin tayo, gawin natin ang buong kalakasan. In fact, sa aklat ng mga awit, ang sabi po, serve the Lord with gladness. Psalm chapter 100 and verse number 2. Serve the Lord with gladness. Diba? Hindi maganda na ikaw ay nagle-labor, ikaw ay nagsiserve na talagang mabigat sa kalooban mo. In fact, maganda po na kung ang pag-uusapan labor, yung pinaka-the best na labor, yun ang ibigay natin sa Panginoon sapagkat siya rin po ang best rewarder. Ang Diyos po ang siyang magbibigay gantimpala sa lahat ng pagpapagal mo. Kung ang pag-uusapan excellent service, mga kapatid, alam niyo po, napakaganda na ito po ay maging dahilan para ang Diyos ay ating malwalhati, madakila, mga kapatid. Kung ang pag-uusapan faithfulness, siyempre po, pinatutunayan yan sa pamagitan ng ating sinserong paglilingkod. Hindi po ba? At ang tunay na pasasalamat natin, sa totoo lang, kasi yun yung sinasabi ko, ang best motivation kapag ka po tayo ay maglilingkod sa Panginoon, dapat because we are grateful to Him sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Kumbaga, ang idea po ng what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me. Now, concerning labor, ang Diyos po natin, pag kami gagawin tayo sa Kanya, service natin, di ba, yung masasabi nating endeavor po natin, kailangan maramdaman at maibigay natin sa Kanya yung ating pong pinaka-the best. Ngayon, ang isang matinding encouragement po natin lagi, itong dalawang ito, lagi at lagi mapapansin at mabibigyan po yan ng emphasis every time na pinag-uusapan po yung labor o yung gawa natin sa Panginoon. Nahuhulaan niyo po ba kung ano yung dalawang talatang yon na talagang pagka po inaral yung mabuti, again and again, ito po ay nababanggit pagka ang pinag-usapan, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagpapagal natin sa Panginoon. So, dalawang talata po ito na talagang gamit na gamit, napaka-popular. Ano po yan? Yung pong 1 Corinthians 15:58 at yung pong Hebrews chapter 6 verse number 10. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 15:58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
Now, ang ating pong kadalasan na kinukuha as an encouragement ay yung idea po, 'di ba, that our labor is not in vain in the Lord. That is right. That is very right. That is true. No one, no question about that. That our labor is not in vain. Pero tingnan niyo po, ang ating pong pinag-uusapan doon sa idea ng exhortation ni Apostle Pablo sa kanila, ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58, malinaw po, di po ba? Wherefore, or therefore, my beloved brethren, anong sabi niya? Be ye steadfast, unmovable. Nung pong sinabi niyang, always abounding in the work of the Lord. Kumbaga dapat hindi ka dumarating doon sa point na pababa ang level ng iyong paglilingkod. Dapat as we continue on, in serving the Lord, as we serve the Lord, dapat habang tumatagal, paangat ng paangat ang antas ng ating paglilingkod. Dapat patagal ng patagal, parami ng parami ang ginagawa natin para sa Panginoon. Now, ano po ang nangyayari? If we will just observe in the reality of the Christian life, kaya nga may mga revival meeting. Bakit? Kasi po, ang human tendency, even Christians, meron pong mga nagpasimula na napaka-eager, nagpasimula na napaka-devoted, nagpasimula na talagang ang sipag-sipag, very diligent sa usapan ng pagmiministeryo. Pero ano po ang tendency habang tumatagal? Ito po ho, pagkakataon na to para mag-evaluate po tayo. Kasi God deserves the best of our labor. Okay, kamusta po tayo nung mga early years ng ating spiritual life? Masasabi niyo po bang the best yung idea na dati kumpleto ka ng pag-attend sa mga church services natin, tapos ngayon po talagang parang ang nangyayari pabawas. Pwede ba nating sabing always abounding yung ganon? Sa lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano. Because this is very encouraging to know that our labor is not in vain. Again and again, sinasabi sa atin po yan. And sometimes, tayo mismo, lagi nating na-quote yung talatang yan. That our labor is not in vain. Huli po yun eh. Nasa last part po yun ng talata eh. Ang sabi po ng unang bahagi ng talata, therefore, at makikita nyo po ho, binigyan pansin ko po sa inyo yan, sa lahat ng advantages na meron po tayo ng ating tagapagligtas, ang ebanghelyo natin accurate, ang ating great Savior is alive, and then yung ating pong masasabi nating glorification is assured, yung bang ang yaman-yaman ng laman ng 1 Corinthians chapter 15. Kaya ang sabi niya, dahil dyan, kaya nga, mga kapatid, di ba? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So kung ang lahat ng gagawin ko, hindi mawawala ng kabuluhan, hindi ba marapat na doon ko ibuhos ang lahat ko? Hindi ba dapat doon ako magmasipag sa mga bagay na hindi mawawala ng kabuluhan? Kahit po magkanda-gulpi-gulpi ako, kahit nasabihin po natin na talagang sa ginagawa natin para sa Panginoon, ni katitingman na ginawa natin, hindi makatataka sa matalas ng paningin ng Panginoon. Aba, mga kapatid, ang sarap mag-labor doon sa alam natin na hindi mawawala ng kabuluhan. Sa basketball, pagka nasaktan ka dyan, sa pag-aaral, kahit na kinilala ka pa at inaward ka pa ng napakarami dyan, pero ang tanong, ano po talaga ang magiging bunga nito sa panginaharap? Yung gantimpala nito sa panginaharap. Mga kapatid, ang Diyos natin, siya ay righteous judge. Amen? And it is good to somehow consider, yes, I am very sure that most of us, we already memorized 1 Corinthians 15:58, but I am very sure too that most of us, sa talatang yan, ang laging sentro natin, hindi mawawala ng kabuluhan ang gawa mo sa Panginoon. Yes, hindi ko po kinukontra yan, but please consider the very content of that verse. That we need to be steadfast. We need to be unmovable and always abounding
in the work of the Lord. Lagi dapat tayong nananagana. Kaya ayokong bitiwan ito. Kung magpapakatotoo ka, ikaw ba'y always abounding in the work of the Lord? Yung dati bang pag-attend mo, mas nakumpleto ba? Mas nadagdagan ba? O yung dating pag-attend mo, nabawasan? Yung dating mga ministries mo, nadagdagan ba? O unti-unting iniwanan? O paano po natin i-claim na always abounding yan? At paano mo ngayon patutunayan sa akin na para sa iyo, God deserves the best of our labor kung yung dati mong ginagawa sa Kanya, hindi mo na ginagawa ngayon. Tama po ba ako mga kapatid? Dapat eye-opener sa atin ito eh. In fact, I can say na parang revival tong approach na to Yes, because God deserves the best of our labor. And the sad truth is that many Christians, as they continue in their Christian life, ang talagang marami po pabawas. Diba? Yun yung ikinalungkot ng Panginoon. So, binasyon po natin, God deserves the best of our love. Ngayon po, tinatalakay natin, God deserves the best of our labor. Ano po ba ang sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Ephesus? Diba? They work diligently. Di po ba? I know thy works and thy labor and thy patience, and now thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they're apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast not fainted. Pero sa verse number 4 ng Revelation chapter 2, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iniwanan mo ang una mong pag-ibig. So, yung Diyos na dapat deserve, na yung pinaka-the best sa pagmamahal natin, tinalikuran, iniwanan, mga kapatid. And sad to say, diba? Ang sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kaya ang sabi niya, remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Tingnan niyo po kung ano ang talagang naging masasabi nating challenge sa kanila. And do the first works. Baka mamaya hinahanap na ng Diyos sa atin yung dati nating ginagawa sa Kanya, yung dati nating sakripisyo sa Kanya, yung dating sipag natin sa Kanya, yung dating debosyon natin sa Kanya, yung dating pag-awit natin sa Kanya, yung dating paghayo natin para sa Kanya, yung lahat ng labor natin na nung pasimula ay ginagawa natin, maybe ang Diyos ngayon hinahanap yan na katulad ng pakikipag-usap niya sa mga mananampalataya sa Ephesus, na ang sabi niya, alam ko yung gawa nyo, I know thy works and thy labor and thy patience. Kaya lang sabi ng Panginoon, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Mga kapatid, kamusta tayo? Diba? God deserves the best of our love. God deserves the best of our life. God deserves the best of our labor. And listen, God deserves the best of our liberality. God deserves the best of our liberality. Alam nyo, sabi po ni King Solomon sa Proverbs 3, 9 and 10, okay, Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Ang sabi niya doon, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, mga kapatid. In principle, pag inaral niyo po sa Bible, like, hindi ba, isa sa naiko-quote natin, yung pong pagsulat nito pong si Prophet Malakay sa utos ng Panginoon, hindi ba honor din ang issue doon? Na ang sabi po ng Malakay chapter 1 verse number 6, a son honoreth his father, and a servant his master. Ang sabi niya, if then I be a father, where is mine honor? You see? Sabi ni Solomon, honor the Lord with thy substance. Sa mga tinatangkilik natin, sa lahat ng meron po tayo, God deserves our liberality. Ang ibig sabihin po niyan, yung pagiging giver, mga kapatid, yun ang deserve ng Panginoon. Hindi po deserve ng Panginoon yung ating pong tikom na palad sa usapang gawain, lalo na kung ito'y para sa Kanya.
Hindi po yung nakikipagdebate ka pa para lang po mapanindigan natin na hindi tayo obligado, hindi tayo dapat. Opo, given na yun. Kasi like ang inyo pong lingkod, I do not believe doon po sa obligahang pagbibigay kasi hindi rin po matamis yun. Kaya nga sabi ko, yung mga debate tungkol sa hindi naman utos sa atin yan, yan na nga po ang eksaktong sinabi ni Apostol Pablo di po ba? Sa 2 Corinthians chapter 8, verse number 8 I think, nung sinabi po niya, I speak not by commandment. Di ba? Nilinaw niya, hindi ako nagsasalita sa inyo na gaya na nag-uutos. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Mga kapatid, ang Diyos natin na pinanggalingan ng lahat ng meron tayo, hindi po niya deserve na tayo po ay maging tentative sa ating giving, na tayo po ay maging mapag-question sa ating giving. If we really believe that God is the owner of all things, if we really believe that the reason why we have so many things in this life, if it is because of the generosity of God, it is because of the grace of God, then, for me, it should not be an issue. Anyway, wala naman talagang dapat pumilit sa atin. Yung liberality, yung pong pagiging liberal in terms of giving, mga kapatid, naniniwala po ako na yan po'y may kasamang pagkilala sa kung ano po ang deserve ng Panginoon. God deserves the best of our liberality. Saan ka galante? Baka mamaya galante ka kung saan-saan. Gastos ka rito, gastos ka roon. Tapos pagdating sa mga bagay ng Panginoon, para sa iyo, question, para sa iyo po, negative. Mga kapatid, that is not good. Hindi po deserve ng Panginoon ang ganyang klase ng puso at kaisipan. Ang sabi po, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. And then the same concept, when the Lord, commanded Prophet Malakay na isulat po ang aklat ng Malakay, ang isa sa kanyang issue, ang isa sa dealings ng Panginoon ay ang honor na inalis ng mga tao, particular sa mga offerings po nila. Diba? Yung kanilang ini-offer, dapat sana yung no blemish, di po ba? Dapat kung ano yung maayos. Kaya nga sabi niya doon sa mga, sa bayan niya, sa panulat po ni Prophet Malakay, sabi niya sa Malakay chapter 1 and verse number 14, But cursed be the deceiver who hath in his flock a male and boweth. Pero ang ibinibigay, kung ano yung bulag, kung ano yung pilay, kung ano yung may mga sugat, mga kapatid. Tapos tingnan niyo po yung logic. Ang sabi po ng Panginoon, offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person? Kaya nga sabi ko, hindi kailangan batasan ang mga tao. Ang mga Kristiyano po, hindi dapat batasan ng kanilang pastor. Ang ibig sabihin, hindi dapat doon sa pag-uutos ng pastor. Dapat, kung may batas man sa usapan ng giving, dapat ito'y batas ng puso. Batas ng pagmamahal. Yung bang kautusan ng pag-ibig, na yung pag-ibig ang nagbubunsod sa iyo para ibigay ang pinakamainam sa Panginoon and to prove the sincerity of your love. Kaya nga ang tamang practice, cheerful giving. Amen? Cheerful giving. Huwag kang magbibigay ng napilitan ka. Hindi masaya ang Diyos doon. Huwag kang magbibigay ng hindi talaga bukal sa puso mo. Hindi masaya ang Panginoon doon. At hindi lang hindi siya masaya, hindi niya deserve ang giving na napilitan. Diba? At kung tayo po'y magbibigay, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hindi sa pagsasabatas ng tao, kundi sa tinatawag nating liberality. That is exactly, sa usapan, in principle, that is exactly what we need to learn, the challenge that we can get sa Macedonian churches, because in 2 Corinthians chapter 8, ang sabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, verse number 1, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality.
Kamusta po tayo? Amen tayo eh. Nung sinabi ko po sa inyo, naniniwala ba kayo that God deserves the best? Okay? Ang sabi natin, Amen. Di dapat, ito po'y mapatunayan natin that God deserves the best of our love, that God deserves the best of our life, that God deserves the best of our labor, that God deserves the best of our liberality, mga kapatid. Kaya nga hangang-hanga ako sa mga mananampalataya na kung tutusin, napaka-faithful na sa mga giving na itinuro ng Bible, tapos may mga sakripisyo pa. Lalo na kung ang katwiran, sa maraming bagay nga, nagsasakripisyo tayo sa gawain pa ba ng Panginoon? Bagamat ang nangingibabaw lagi, it is always a great privilege na tayo po'y pagkatiwalaan ng Panginoon para sa pagbibigay. So kaya mga Kristiyano, pansinin po nating mabuti po ito. God deserves the best of our liberality. Hindi pwede sa Diyos yung tira-tira. Hindi bagay. Kumbaga, hindi bagay. Minsan nga po, di ba, sa ilustrasyon ko po, pag tao sa tao, lalo na nakadepende tayo sa kung gaano kaimportante yung tao na pagbibigyan natin. Pag hindi importante, kahit ano na lang. Pero kapag ka-importanteng tao sa atin, napaka-particular natin, napaka-mitikuloso natin. Di ba? We want to make sure na dahil mahalaga yung pagbibigyan natin, katanggap-tanggap at masasabi nating ikasasaya talaga ng ating bibigyan. So, how about sa ating Panginoon? Hindi ba natin naiisip na siya ang dapat na talagang ating pong pagpakitaan ng ating pong generosity in terms of ministry? Kaya importante po ito, napakagandang pag-aaral po ito. Mga kapatid, God deserves the best of our liberality. And then, siguro sa ngayon, ito po ang last point natin, that God deserves the best of our loyalty. Yes, yan po yung pinaunawa po ng mga tao ng Diyos sa Biblia. Kahit po, opera nyo po ng maganda sila Daniel, hindi nila tatanggapin ang offer kasi ang loyalty nila sa Diyos. Kahit po napakaganda ng offer, kung maglalayo sa kanila sa Diyos. Why? Sapagkat ang deserve ng Panginoon, loyalty natin. The best of our loyalty. Diba? Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Ano po ba ang konteksto nito? Naku, ang gaganda ng offer. Yung mga pangarap kainin ng marami, naku, yun po yung inyo offer. Pero ito'y against God. Diba? Against the law of God, against the will of God. So anong makikita po natin? The loyalty of this great man. Diba? Ang sabi po mga kapatid, hindi po napadala sa magandang offer at sa magandang kalagayan po ito pong si Daniel. The same thing yung loyalty ng triyang Hebrews. Hindi lang devotion ang makikita nyo doon, loyalty. Hindi sila yuyukod kahit kanino. Wala silang ibang paglilingkuran, wala silang ibang yuyukuran. Loyalty ang tawag doon, mga Kristiyano. So napakaganda po na atin pong bigyang pansin po ito. Remember when Joshua stood up, when he talked to the people, about doon sa observation po niya, that many of them, it seems, sila po'y half-hearted, sila po'y medyo nagdo-double mind, sila po ay medyo tentative. You know what Joshua did? He talked to them and told them about this very important challenge, mga kapatid, na ang sabi niya, if it seems evil unto you to serve God, ang sabi niya, choose you this day whom you will serve. Ano lang po ipinunto ni Joshua po doon? Yung loyalty. Diba? Basta ako at ang pamilya ko, sa Diyos kami maglilingkod. And then, nung nag-express po yung mga tao, maglilingkod din kami. Hindi po ba masyadong naging particular si Joshua? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos. Sapagkat banal na Diyos siya. Sapagkat siya po ay mapanibuguing Diyos. Yan po ang sabi niya. Ang idea po, hindi po pwede na magsiserve ka sa Panginoon na talagang salawahan ka. Hindi po pwede.
Jealous God siya, holy God siya. Ang ibig sabihin mga kapatid, in spite of that awareness, in spite of that knowledge, Joshua is very loyal that in his decision, wala po siyang ibang paglilingkuran. Ang pipiliin niya, Diyos at Diyos at Diyos pa rin. Mga kapatid, mga mananampalataya, gusto ko pong itanong sa atin, kamusta po ang ating loyalty? Okay? Kamusta tayo in terms of loyalty, liberality, labor, yung buhay po natin, yung pagmamahal natin? Again, may I emphasize to every one of you this morning that our God deserves the best. That God deserves the best. Even from us. Yes. Maging sa atin, ang deserve ng Panginoon, the best. Ano-ano yung tinalakay natin? God deserves the best of our love. God deserves the best of our life. God deserves the best of our labor. God deserves the best of our liberality. God deserves the best of our loyalty. Amen? Sa usapang pag-ibig, ang Diyos ay dapat ibigin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ng totality po natin. Sa usapan po ng life, we need to present our totality to God. We need to offer our whole life to God. Sa usapan ng labor, give our best. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. We need to give our best as we labor for God. And pinaalalahanan ko po kayo na dapat sa usapan ng labor, for God is not unrighteous. Hindi ko na ituloy yan. Yung dalawa kanina. 1 Corinthians 15:58 at Hebrews chapter 6 verse number 10. Most quoted verses po yan. Pagdating sa usapan ng labor. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. At sa tinatawag po nating liberality, mga kapatid, we need to make sure na na-honor natin ang Panginoon sa ating pong mga paghahandog, pag-aalay. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And God deserves the best of our loyalty. Hindi po tayo dapat tentative sa pagsunod natin sa Diyos at hindi po dapat papayagan na may aagaw sa atin, sa puso natin sa Diyos at hindi po dapat, mga kapatid, na tayo po ay salawahan sa Diyos. Mga kapatid, mga mananampalataya, umaasa po ako na ngayong umagang ito ay muli po tayong binusog ng ating Panginoon sa ating pong mensahe. God deserves the best. Okay? And whatsoever you do, do it heartily. Gawin natin ng buong puso, meaning wholeheartedly. Diba? We need to give our all. We need to give our best sa usapang love, sa usapang life, sa usapang labor, sa usapang liberality, sa usapang loyalty. Ibigay natin ang pinakamainam sa Diyos. Hindi bagay sa Diyos ang ating mga leftovers. Hindi po deserve ng Panginoon yan. Amen? Hindi deserve ng Panginoon yung ating pong leftovers. Hindi po pwede na tentative tayo sa pagsunod natin sa Kanya. Kailangan po ang maramdaman ng Diyos, tayo po ay talagang kumbinsido. At sa ating pong pamumuhay, sa lahat ng tinatangkilik natin na kung tutuusin, sa Diyos naman ang galing lahat yan, iparamdam natin sa Diyos na hindi po tayo para manghinayang. Okay? Purihin po ang Panginoon at nawa, ngayong umaga, tumatak sa isip natin, God deserves the best. God deserves the best. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe, salamat po sa paalala, salamat po sa pagtuturo. Nawa, ito po ay maging malakas na impact sa buhay Kristiyano po namin. Thank you so much, Heavenly Father, for your goodness, for your faithfulness. Thank you for everything. Lahat ng mayroon po kami, kinikilala namin galing sa iyo. Ang buhay na ito, ang lakas, kayamanan, anumang tinatangkilik namin, lahat ng ito galing sa iyo, Panginoon. At ang alam po namin, ang natutunan po namin, dapat parangalan ka po namin. At ito po ay sa pamagitan ng pagbibigay namin sa iyo ng the best.
sa usapang pagmamahal namin sa iyo, buhay namin, paglilingkod namin, pagbibigay namin, at ganun din po nung loyalty namin. Thank you po. Thank you po. Napakalaking bagay po na kami napalalahanan ngayong umaga. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen.